George Mueller, nabasa po niya ang Biblia na 100 times. Ang sabi niya, ang pagbabasa ba ng Biblia ay isang kinakailangang bahagi ng iyong araw o ito ba ay may mababang prioridad sa iyong buhay? Iyon ang tanong niya. Si George Mueller, matapos basahin ang Biblia sa pamamagitan ng 100 beses na may tumitinding kagalakan, ay sinabi ang pahayag na ito. Itinuturing ko ito bilang isang nawawalang araw kapag hindi ako nasiyahan sa salita ng Diyos. Madalas sabihin ng mga kaibigan ko, marami akong dapat gawin. Napakaraming tao ang makikita, hindi ako makahanap ng oras para sa pag-aaral ng kasulatan. Marahil ay hindi marami ang may higit na dapat gawin kaysa akin. Sa loob ng higit sa kalahating siglo, hindi ko pa nalaman ang isang araw kung kailan wala akong mas maraming negosyo kaysa kaya kong marating. Sa loob ng 4 na taon, mayroon akong taon-taon na humigit kumulang 30,000 mga sulat at karamihan ng mga ito ay dumaan sa sarili kong mga kamay. Pagkatapos bilang pastor ng isang iglesia na may 1,200 mananampalataya, mahusay ang pangangalaga. Bukod dito, ako ay may tungkulin sa 5 pinakamalawak na mga orphanage. Gayon din sa aking mga tract, aklat at Biblia, ngunit palagi kong ginagawang panuntunan na huwag magsimulang magtrabaho hanggang sa magkaroon ako ng magandang panahon kasama ang Diyos at ang Kanyang salita. Napakaganda ng biyayang natanggap ko. Yun po ang sabi ni George Mueller. Biyaya ng Diyos sa buhay niya. Sabi nga niya, napakaganda ng biyayang natanggap ko sa Kanya. Alam niyo mga kapatid, habang binabasa ko ito, sa aking kaisipan, nakita ko ang matagumpay at malagong pananampalataya ay walang iba kundi ang pagbabasa ng Biblia. Na minsan, tanggapin natin o hindi, at kayo nakakaalam, minsan ito po yung naniniglect natin. Nawa, bilang mananampalataya, patawarin tayo ng Diyos. Sana mahamon tayo sa umagang ito na sa ating tatalakayin, bahagi ng paglagong Kristiyano. At gaya ng sinabi natin, ang pinakatema na ang ating tinatalakay ay Christian growth with warning. So, nakaraan po, tinalakay natin ang tinanggap na mahalagang pananampalataya na tinanggap din ng mga apostol. So, tiningnan natin doon na talagang sa puntong iyon, sumagana sa atin ang biyaya at kapayapaan ng Diyos. At sa verse 3, last 2 Sunday, tinalakay natin ang kailangan paglago kay Kristo. Ang Diyos ang nagbigay mula sa Kanyang banal na kapangyarihan ng buhay at kabanalan. Ito po ay provision mula sa ginawa ng Diyos. Binanggit po yun sa verse 3. At ang mga pangakong ibinigay sa atin ng Diyos. Tinalakay natin yun verse 4. At nakita natin na nangyari ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng pagkakilala natin sa Diyos na Siyang tumawag sa atin sa Kanyang sariling kaluwalhatian at kabutihan. So dito po, si Pedro, binabanggit niya at hinahamon tayo o yung kanyang mambabasa at sa ating panahon,
pagsikapan nating idagdag ang mga virtues sa ating mahalagang pananampalataya na tinanggap mula sa Diyos. At titingnan natin yan mula verse 5 hanggang 9. So dito po si Pedro ay patuloy ang pagbibigay ng pangaral sa kanyang mamabasa at ganun din sa atin upang palakasin at patibayin ang kanilang pagkakilala sa Panginoong Hesus. At alam natin sa panahon ng mga pag-uusig, maaring sa panahon po ni Emperor Nero. Si Pedro po, habang si Pedro mismo ay nasa isang Romanong bilangguan na naghihintay ng nalalapit na pagbitay. At yan ay mababasa natin sa verse 12 hanggang 15. Ang sulat pong ito, mga kapatid, huling paalala sa mga iglesia upang ang kanyang mga mambabasa sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay mabuhay ng isang buhay na nakalulugod sa Diyos. Kaya dito po, sinasabi ni Pedro, yamang ibinigay ng Diyos ang lahat ng bagay mula sa kanyang banal na kapangyarihan upang makabahagi sa likas ng Diyos bilang banal. Magsikap tayo. Mayroong kailangan gawin ng mga Kristiyano upang mas lumago pa sa pagkakilala sa Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo. Ang buhay Kristiyano ay hindi something na nabiyayaan ka ng kaligtasan, then tapos na. Kailangang sumulong, kailangang umunlad. Itinuro na ikalawang Pedro na ang biyaya ng Diyos kay Kristo ay tunay na pagbabago at nagbibigay ng kapangyarihan sa mga Kristiyano na mamuhay ng matuwid, paglago kay Kristo kahit sa harap ng mga oposisyon, kahit sa mga gitna ng maraming pagsubok sa buhay, ano man ang dinadanas mo, kailangang sumulong tayo sa pananampalataya. Kaya talakayin natin mula verse 5 hanggang 9. Siguro ang gusto kong ipaksa natin ngayong umaga ang buhay sa pananampalataya bilang kabahagi sa likas ng Diyos sa kanyang kabanalan. Ang mensahe po natin, ang buhay sa pananampalataya ay patuloy na paglago sa banal na pamumuhay bilang kabahagi sa kalikasan ng Diyos na banal. Nilinaw natin hindi personal na makabahagi tayo, hindi personalidad, kundi yung kanyang likas na kabanalan. So, dalawang bagay po ang gusto kong sabihin sa inyo. Responsibilidad na may kasipagan. Responsibilidad ng mga Kristiyano, kalakip ang kasipagan. Then pangalawa, hindi mabunga dahil sa pagkabulag. Hindi nagbubunga dahil sa pagkabulag. So mga kapatid, responsibility with diligence. Responsibilidad na may kasipagan. Unang-unang titingnan po natin dito, ito po ay ating bahagi upang tustusan, dagdagan ang pananampalatayang pinagkaloob sa atin ng Diyos. Pansinin nyo yung verse 5. At dahil dito, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya na tustusan ang inyong pananampalataya ng kabutihan, ang kabutihan ng kaalaman. Doon muna. So mga kapatid, alam natin, ibinigay sa atin ng Diyos ang lahat ng kailangan upang mabuhay tulad ni Christ. Alam natin ang layunin sa pagtakbo natin sa pananampalataya, makonform tayo kay Christ sa buhay at kabanalan. Ngunit ngayon ay dapat nating gamitin. Ano yung gagamitin natin? Ang mga kaloob na yon. Ibig sabihin, gagawin, tatrabahuhin natin na may kasipagan. Yun po yung dapat. Hindi po pwede ang isang Kristiyano ay sabihin nating matamlay siya sa kanyang buhay pananampalataya. Minsan walang panahon o sabihin nating nagpapabaya. Hindi po pwede. So, bago natin natanggap ang biyaya ng Diyos, wala tayong kakayahan. Wala po tayong hangarin
sa katuwiran ni Kristo at kabutihan. Yan po ang totoo. Gaya ng ating tinalakay, mula sa kanyang kapangyarihan, divine power, binigyan tayo ng buhay at kabanalan. So mga kapatid, pansinin natin ang sinabi ni Pedro sa King James Version. Ang sabi po, and beside this, sa ESV naman po, and for this very reason, yung verse 5. So, ang linaw na binanggit sa verse 5 na, at dahil dito, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya. Hindi ka pwedeng tumanggi na wala kang kakayahan. Dahil, gaya ng ating tinalakay, meron ka ng buhay sa espiritual. Buhay sa espiritual. Binigyan tayo ng Diyos. Meron kang buhay at kabanalan. Kaya dito, sinasabi ni Peter, gawin ninyong lahat ang inyong makakaya. Ano? Tustusan. Ang alin? Yung pananampalataya, mga kapatid. So, yamang ang kanyang banal na kapangyarihan na nagbigay sa atin ng lahat ng bagay na tungkol sa buhay kabanalan. Yun nga, binanggit natin, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya. Gaya ng aking sinabi, mga kapatid, hindi ka pwedeng tumanggi na wala kang kakayanan. Able ka. So, yung salitang giving all diligence, sinabi sa King James, pagbibigay sa literal po, ito po ay tinatawag na pagpapakilala, kumbaga kaagapay sa regalo ng Diyos. Sa ating bahagi, mayroong tayo dapat maging diligence tayo o dapat mayroon tayong sipag, kasipagan. Ang tanong, ganito ba ang puso natin bilang nakakilala sa Panginoon? Mayroon ba tayong kasipagan, mga kapatid? So, ang pagbibigay ng buong kasipagan sa Griego, pagdadala ng lahat ng sigasig, pagsisikap, ibig sabihin all possible. Gawin po natin, mga kapatid. So, ayon kay Peter sa verse 5a, dahil dito, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya na tustusan ang inyong pananampalataya. Sa iba, magdagdag. Sa literal, ibig sabihin po, minister additionally o abundantly. Kaya hambing po natin sa ang Grego nito, i-quote natin yung 2 Corinthians 9:10. Ang sabi po dito, ang Diyos ang nagbibigay ng binhi sa mga nagtatanim at nagbigay siya ng tinapay para sa pagkain. Ito yung gustong hindi, at bibigyan ka ng Diyos ng spiritual na binhi at palalagoy ng binhing yon, siya'y magbubunga ng isang mahusay na ani mula sa iyong kabutihan. Nasa atin na yon. Pero ayon kay Peter, kailangan nating dagdagan, tustusan. So, ang pagdadagdag po sa ating pananampalataya, pinakita natin, alam natin, tinanggap natin ang mahalagang pananampalataya na hindi kakaiba sa pananampalataya ng mga apostol. At alam natin ang mga apostol dumaan sa matinding pagsubok na kanilang pagmiministeryo, nabingit sila sa kamatayan, and yet sila po ay nagtuloy-tuloy. Sumagana po sila sa paglilingkod sa Panginoon. So ang sabi dito, payo ni Francis Spira ang tungkol sa kanya, matuto kayong lahat na mag-ingat sa pagkaputol ng pananampalataya at pagsunod. Itinuro ko ang katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero ito ang sabi niya, ngunit pinababayaan ko ang pagsunod sa makatuwid. Ito ay nangyari sa akin. Sinabi niya yon. So possible na mangyari sa atin kung tayo po ay, I'm sorry kung gamitin tatamad-tamad. So, ang sabi dito, idagdag sa pananampalataya ang kabutihan. Pansinin niyo, mga kapatid.
Sabi po sa verse 5, at dahil dito, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya na tustusan ang inyong pananampalataya ng kabutihan, ang kabutihan ng kaalaman. Tustusan daw yung faith natin ng kabutihan, goodness, moral na kahusayan. Nagpapakilala po ito sa isang mananampalataya. Hindi po pwedeng sasabihin mo na mananampalataya ka pero wala kang kabutihan. Dapat ito na walang tigil na sigla, kahusayan, energetic excellence. Ito po ay bilang tumutugon sa kabutihan ng Diyos. Tayo po ay mapapabilang at matatawag na mga yung tinatawag pong Solipidian. Ang kahulugan po ng Solipidian ay isa sa humahawak na ang pananampalataya lamang na walang personal na merito ay sapat na upang masiguro ang kaligtasan. Isang naniniwala sa katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya lamang na walang pagtukoy sa mga gawa. Pero dito, sinasabi ni Peter, ito ang kabutihan sa atin ng Diyos, pinapaging matuwid tayo sa pamamagitan ng pananampalataya without effort, our effort, pero dagdagan. Tustusan natin ang pananampalataya. Ibig sabihin, hindi nangangahulugan na hindi pa complete yung ating salvation. Yes naman, wala pang kaganapan. We are living by faith. We are saved by faith alone. Pero, binabanggit ni Pedro, hindi nangangahulugan ito ay conditional na kailangan dagdagan mo ang pananampalataya mo para makumpleto yung salvation mo. Hindi po yun ang tinutukoy natin. Binabanggit niya dito sa pananampalataya dapat idagdag ang kabutihan. Gaya ng sinabi ko kanina, hindi pwedeng walang kabutihan ng isang mananampalataya. At binanggit din po sa sunod, sa kabutihan kaalaman. Ibig sabihin po, para sa pagsaayos ng ating pagsunod upang hindi tayo magbulag-bulagan sa paggawa, upang makagawa o magsagawa tayo ng makatuwiran o maliwanag na paglilingkod na binanggit po yan sa Proverbs 19 verse 2. Anong sabi? Ang paghahangad na walang kaalaman, take note po, ang paghahangad ng walang kaalaman ay hindi mabuti. At sino mang nagmamadali sa kanyang mga paa ay naliligaw. So mahalaga po, kung tayo mga Kristiyano, dapat nandun ang kabutihan, pero dapat lumalawak, lumalalim tayo sa kaalaman. At sabi nga, pag walang kaalaman, ito ay pagmamadali at ikaw ay maliligaw. Tinatanggihan ang paglilingkod, tinanggihan ng mga Samaritanong paglilingkod dahil sumamba sila sa hindi nila alam kung ano yung kanilang sinasamba. Pero ang mga Romano, mananampalataya ay puno ng kabutihan dahil puno ng kaalaman. Yun ang gusto kong i-emphasize, na kung tayo nandun ang kabutihan at puno tayo ng knowledge from the Word of God, mas lalong yayabong ang ating kabutihan sa ating puso. Ang sabi sa Romans 15, verse 14, puno ng kabutihan. Bakit? Dahil puno ng kaalaman. Kapag puno ng kaalaman, dadaloy ang kabutihan sa puso natin, mga kapatid. Pangatlo, sa kaalaman, pagpipigil sa sarili. Pansinin nyo, yung sinasabi ni Peter, sunod-sunod Nandun na yung faith natin, then i-add natin yung kabutihan, then sa kabutihan, kaalaman. Yes, kapag marami tayong kaalaman tungkol sa Panginoon, kilala natin siya, mas magmamanifest sa atin yung self-control. Alam nyo, mga kapatid, sa paggamit ng Kristiyanong kaalaman o pag-unawa sa kalooban ng Diyos, magkakaroon ng praktikal na bunga ng pagpipigil sa sarili tungkol sa pita o hilig ng isang tao. Kasi pag punong-puno ka ng knowledge, hindi worldly knowledge kundi sa Scripture.
Kaya nating pigilan ang offer ng mundo. Kaya nating pigilan o takasan ang offer ng kaaway. Mayroon kang self-control. Pag ikaw ay punong-puno ng kaalaman, mga kapatid, kahit sa pakikipag-usap sa mga taong ang bibig ay walang pigil, kaya mong kontrolin ang sarili mo. Minsan nakakalungkot, hindi naman po lahat ng hindi nakapag-aral ay walang pigil sa sarili. Pero minsan kasi, pag mga tao, sabihin natin, hindi natin dinidegrade, pero makikita natin na yung mga taong kulang nga sa kaalaman, minsan hindi makapagpigil sa sarili. Hindi naman po lahat. Pero ang pinopoint natin, bilang mga mananampalataya, kung puno tayo ng kaalaman tungkol sa Diyos, magmamanifest sa atin ang self-control. Ang kawalan ng pagpipigil ay nagpapahina sa isip o pagpipigil sa sarili. Ito po ay kakulangan ng kaalaman. Kumbaga, nagpapakilos ng kahinaan at nawawala ng kontrol sa sarili. Yun po, kapag walang kaalaman. Pero sabi nga ni Peter, idagdag mo sa kabutihan yung kaalaman, then kaya mong magpigil sa sarili. Binanggit na yan doon sa verse pang-apat na po pala yun, sorry. Kumbaga, pang-apat, at sa iyong pagpipigil sa sarili ay ang pagtitiis. Sunod-sunod po napakagandang pinapakita ni Pablo. Kabutihan, kaalaman, dahil self-control. Ano yung magiging bunga ng mapagpigil sa sarili? Yung tao pong kayang pigilan sa sarili, pagtitiis. Kaya mo magtiis sa gitna ng mga pagdurusa. Ito yung gustong iparating ni Peter sa mga sinusulatan niya, sa mambabasa. Sa 1 Peter chapter 2, 1-25, 1 Peter chapter 3, 1-22, 1 Peter chapter 4, 1-19. Kasi dumadaan sila sa mga pagdurusa o persecution. Pero kailangan sila'y magtiis. Kung wala kang pagpipigil sa sarili, hindi ka kayang magtiis. Hindi mo kayang magtiis. Ang pagtitiis sa lahat ng pagsubok at paghihirap na may pantay na pag-iisip, pagtitiis sa lahat, pagtsatsaga sa lahat, ito po ay isang pagpapakita na ang isang mananampalataya mayroong self-control. Nahayag sa kanya yung self-control. Panglima po, sa iyong pagtitiis ay yung pagiging makadiyos. Madidevelop sa iyong pagiging makadiyos kasi nandun na yung kabutihan mo, dinagdag mo sa faith mo, then yung kaalaman, dahil self-control, then yung pagiging makadiyos. Sabi po dito, basahin natin, ang kaalaman ng pagpipigil, ang pagpipigil ng pagtitiis, ang pagtitiis ng pagiging makadiyos. Ito po ay dahil lamang sa pagiging mapagtiis, kundi pinapakita po na ito po ay dumadaloy mula po sa pagtitiwala sa Diyos. Kasi meron kang kabutihan, puno-puno ka ng kaalaman, nandun ang self-control. Magbubunga ng pagiging makadiyos. Nandun yung tiwala mo lagi sa Panginoon. Ang pagiging makadiyos ay isang malalim, mapitiagan, reliyosong takot, hindi lamang pagsamba sa Diyos sa bawat palabas na kilos, kundi sumasamba, nagmamahal at dinadakila siya sa puso, isang disposisyong kailangan sa kaligtasan. Hindi pwedeng ligtas ka pero hindi ka makadiyos. Hindi pwedeng may pananampalataya na wala kang kabutihan. Hindi pwedeng may pananampalataya ka na wala kang pigil sa sarili. So hindi po pwede. Kapag ikaw ay nagtitiis sa mga sitwasyon ng buhay, hayag sa iyo ang pagiging makadiyos. Kasi iniisip mo, sa kabila ng marami yung nararanasan, nagtitiis ka. Bakit? Kasi alam mo, ang Diyos ang pinagtitiwalaan mo, kaya mong lampasan, kaya mong pigilan ang sarili mo, kasi punong-puno ka ng kaalaman tungkol sa Diyos. Kaya nahayag sa buhay mo yung kabutihan
ng iyong puso sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mga tao. Pang-anim, sa pagiging makadiyos ay pagmamahal sa kapatid. So sa pananampalataya, pamantayan ng moral na kahusayan, karagdagan sa buhay Kristiyano ang isang pagpapayo na magdagdag ng makadiyos na kabanalan. Kumbaga, kapatirang pakikipagkaibigan, kagandahang loob sa kapatid o kabaitan, pagmamahal sa kapatid. So maraming talata sa Biblia ang pinapakita. Colossians 3:12, Luke chapter 6 verse 35, 1 Corinthians 13:4, Ephesians chapter 4 verse 32. So mga kapatid, kapag ikaw ay makadiyos, nandoon yung pagmamahal mo sa kapatid. So, siyempre, pag pinag-usapan ng pagmamahal sa kapatid, kasama dito ang mga pagtutuwid. Kasi mahal mo siya. Hindi pwedeng walang pagtutuwid. Pangpito sa pagmamahal at kabaitang pangkapatid ay ang pag-ibig sa kapwa. So, hindi lang ang mamahalin natin yung mga kapwa mananampalataya. Lahat ng tao, mahalin din natin yung pag-ibig din sa kapwa. Kaya nga, yung summary ng 10 Commandments, 1 to 4 sa Diyos, pag-ibig sa Diyos, then yung pang-5 hanggang 10 ay sa ating kapwa. Kung paano mo minamahal ang iyong sarili, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So, mga kapatid, nangangahulugan ito ng mabuting kalooban at kabutihan sa pag-iisip at gawa sa kapwa. Kabaitang umiibig sa kapwa. Ang point natin, mga kapatid, ang 7 hakbang na ito na pagdadagdag o pagtutustos sa buhay pananampalataya, ito po ay pagpapakita na nakakilala sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Pagpapatunay din po ito na puspos tayo ng banal na Espiritu sa ating buhay. Alam natin yan, Galatia chapter 5 verse 22. Bunga ng banal na Espiritu, pag-ibig, etc. Nandun na lahat, kabaitan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. Yun ang sinasabi natin kapag punong-puno ka ng kaalaman from the Word of God, magmamanifest lahat yan. Kasi napupuspos ka ng salita ng Diyos, puspos ka ng Espiritu Santo, magbubunga yan sa buhay mo. At makikita natin, ang gusto nating ipunto dyan, habang ginagawa natin yan, nandun tayo, pinatutunayan natin na nailagay tayo sa process of sanctification. Tayo po iniligtas ng Diyos, tayo po napawalang sala, pero inilalagay tayo ng Diyos sa proseso ng ating pagpapabanal. Ito ang gustong ipaunawa ni Peter kung bakit matapos ibigay ang lahat ng bagay mula sa kanyang divine power, pagsikapan natin gawin ang mga bagay na ito, pagtutusto sa ating pananampalataya, pinapakita na talagang nagpoproseso na tayo po ay talagang sinasanctified ng Diyos at yun ang gusto ng Panginoon. Alam natin na tayo po ay pinanalangin na ng Panginoong Hesus although sa kanyang mga alagad, pero kasama na tayo. Bakit? As sabi ng Panginoon, pabanalin mo sila na inyong salita sapagkat ang iyong salita ay katotohanan. Sinasabi sa kanyang mga alagad, pero ang sabi niya, hindi lamang sila ang dinadalangin ko, pati yung mga makikinig sa kanilang mga pahayag. So inabot tayo ng biyaya ng Diyos, kaya included na tayo sa prayer ni Christ, kaya tayong tumanggap ng pananampalataya mula sa kapangyarihan ng kanyang ebanghelyo. Tayo po ay hinahamon ni Peter na isustain natin yung faith natin, nakaloob ng Diyos. Ang patuloy na karanasan na mapagbiyayang presensya ng Diyos ay bumabago sa atin kung ano ang nilalayo ng Diyos na maging tayo, maging katulad tayo ni Kristo. Ito po isang hakbang na binubuksan ng Diyos sa buhay ng mananampalataya at ang patuloy na karanasan ng mabiyayang presensya ng Diyos. Napakabuti po ng Diyos. Gumagawa ito sa pamamagitan ng kanyang salita upang baguhin ang ating mga puso. Tuloy-tuloy na pagpoproseso ng pagpapakabanal. Yun po ay pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos. Iniligtas tayo ng kanyang biyaya kay Kristo. Sabi ko lagi, hindi natapos doon.
Patuloy niyang pinoproseso ang ating buhay hanggang sa marating natin yung kalawalhatian, yung kaganapan ng ating kaligtasan. Ang point natin, mga kapatid, ang isang hinasikan ng binhi sa matabang lupa ng salita ng Diyos, hindi po maaaring hindi tumubo at magbunga. Tiyak po, magbubunga bilang mananampalataya. Kung ikaw talagang nabuhay sa Espiritu, magbubunga ka. Paglago po ito, mga kapatid. Ang buhay pananampalataya ay pinawalang sala tayo ng Diyos, hindi natapos nga doon ang sinasabi ko, kundi inilalagay sa proseso ng pagpapakanal tungo sa mabungang Kristiyano, lumalago sa pagkakilala kay Kristo. Kumbaga, pinapakita po yung kahulugan at mga halimbawa ng biology dictionary. Ang paglago daw po ay hindi may babalik na pagtaas o paglaki ng isang organismo sa loob ng isang takdang panahon. Maaari rin itong tukuyin bilang isang mga katangian ng isang buhay na bagay. Ang buhay ng mananampalataya na ginawang banal nga po, na sinasabi natin pinawalang sala, ay inilagay nga po sa proseso ng pagpapakabanal upang mas lalong lumago sa buhay pananampalataya. Ang bawat mananampalataya nasa puntuhing lumalago sa buhay pananampalataya. Kaya ito yung sinasabi ni Peter na tustusan natin yung ating pananampalataya. Kaya ang challenge ko po, bago tayo tumungo sa pangalawa, ang tumanggap ng mahalagang pananampalataya, sinabi natin siguradong lalago yan. Kaya ang challenge ko po, ang paglago ng isang mananampalataya ay posible po. Dahil ibinigay na ng Diyos ang lahat ng bagay at may kakayahan na tayo upang gawin ang pagsisikap na tustusan ang mahalagang pananampalataya na tinanggap natin. Gaya ng sinabi ko kanina, hindi mo pwedeng sabihin na wala kang kakayanan. Kung ikaw ay mananampalataya, may kakayahan ka kasi binuhay ka na ng Diyos. Binigyan ka ng buhay at kabanalan. Pangalawa po, hindi mabunga dahil sa pagkabulag. Kawalang bunga sa pagkakilala sa Panginoong Hesus. Ano po ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagiging walang bunga? Pagkaraan po ng maraming siglo, siguro kunin natin yung sinabi ni Christ, isang puno na walang bunga, yung puno ng igos sa Matthew 21 verse 18 to 19. Pagkatapos noon, nagkwento ng dalawang talinhaga na nagpapaliwanag kung bakit niya ito ginawa. Ibig sabihin po, ang Israel ay naging parang punong walang bunga. Kaya't sinabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa mga taong nagbubunga ng mga bunga nito. Matthew 21 verse 43. At dito po, nilinaw ni Peter sa pagdating sa verse 8, pansinin niyo mga kapatid, sabi ni Pedro, sapagkat kung ang mga bagay na ito, anong tinutukoy niya? Yung mga bagay na ito. Mula verse 5 hanggang 7, pansinin nyo, sapagkat kung ang mga bagay na ito ay nasa inyo, ibig sabihin, tinutustusan ninyo ang pananampalataya, inaad ninyo yung mga bagay na binanggit natin mula verse 5 hanggang 7. Sabi niya, sapagkat kung ang mga bagay na ito ay nasa inyo, anong sabi niya? At dumarami, nag-i-increase. Anong sabi niya? Hindi kayo magiging mga walang saysay o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Ang ganda. Kaya tama si Peter. Sinupply na ng Diyos sa atin lahat eh. Ikaw ay naborn again na. Nabuhay ka na sa Espiritu. Ikaw ay dineclare na pinawalang sala na. Pero dapat magbunga yon. Kailangang lumago. Ngayon, ang sabi ni Peter, kung ang mga bagay na ito ay hindi nag-i-increase, hindi lumalago, anong sabi niya?
Walang saysay ang pagkakilala nyo sa Diyos. Walang saysay. Walang pakinabang, walang kabuluhan. So yun po yung sinasabi ni Peter. Kung taglay ninyong lahat ng mga biyayang ito sa mga naunang talata, sinasabi ko, at lumalago, may saysay. Kumbaga nakikita yung talagang bunga. Lumalago bilang Kristiyano. Ano, pag sinabing walang saysay, pinapakita po nila na parang isang baog. Pag sinabing baog, walang anak, hindi magkaanak. Hindi mabunga. Ang salitang sinaling baog ay walang ginagawa. Sa ginamit po dito. Yung palang Kristiyano hindi lumalago. Baog yan. Walang ginagawa. Ang salitang idle o walang ginagawa. Walang saysay. Tamad. Sakit pakinggan, tamad. Minsan yung mga magulang na, napakatamad mo naman. Tamad. Yan po ay walang kabuluhan. Ito po ay mas tumpak na pinapakita na kahulugan sa original. So mga kapatid, ang ibig sabihin kung sila ay nagpahayag ng mga bagay na lumalago sa pagkakilala sa Panginoon, nagpapakita ng may kabuluhan. Ibig sabihin na sila po ay masigasig sa paglinang ng mga grasyang Kristiyano. Kasi nakikita po yun sa kanya, naglilinang sila, nagkakultivate sila bilang mga Kristiyano. Na hindi isang walang kabuluhang bagay na nagsisikap na lumago sa kaalaman at kabutihan. Nagsisikap talaga mga kapatid. Kaya ayon po sa sinabi ni Peter na kung ang mga katanging tulad ng pagpipigil sa sarili, kabutihan, kaalaman, kabanalan at pag-ibig ay lumalago sa atin, ibig sabihin pipigilan po nito na maging hindi epektibo o hindi mabungang mananampalataya. Kailangan lang may gawin tayo. Kasi yun ang sabi ni Peter pagsikapan, maging masigasig tayo, maging masipag. Kaya, tanda natin, ang banal na kasulatan ay nagpapatunay na ang mga nagbubunga para sa karya ng Diyos ang tunay na ligtas. Saan mga talata yan sa Biblia? Ulitin ko, ang banal na kasulatan ay nagpapatunay na ang mga nagbubunga para sa karya ng Diyos ang tunay na ligtas. Jeremiah 21 verse 14, Matthew 7, 15 to 20, Matthew 13, 1 to 23, Santiago 2, 26. Din yung pagbasihan yan mga kapatid. Ang punto natin, kung ang kaloob ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo ay walang bunga o hindi lumalago, magiging walang saysay sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesus. Ano ang sinasabi ng verse 9? Sabi po sa verse 9, sapagkat sino mang wala ng mga bagay na ito. Ano yung mga bagay na ito? Yung sinabi po sa verse 5 hanggang 7. Sapagkat sino mang wala ng mga bagay na ito, anong sabi ni Peter? Ay bulag. Ang mga nasa malapit lamang ang nakikita at nakalimutan na siya'y nalinis na mula sa kanyang dating mga kasalanan. Yun. Kung walang pagtutusto sa pananampalataya, minsan, may nadidinig ako, basta ako ligtas, okay na ako. Hindi ganun ang buhay Kristiyano. Ito maliwanag, sapagkat sino mang wala ng mga bagay na ito ay bulag at ang nasa malapit lamang ang nakikita at nakalimutan na siya ay nalinis na mula sa kanyang dating mga kasalanan. Ayon po dito, malinaw na sila po ay nagpapahayag ng isang huwad na pananampalataya. Kung wala yun, kung ikaw ay Kristiyano at wala kang ginagawa, hindi ka nagsisikap, may problema po. Si Peter po nagsasabi, ay mistulang bulag. Ngayon, ang dinidiin natin, kung ikaw ay may buhay at kabanalan, na nagbigay ang Diyos ng maraming bagay, binigay na lahat,
Kaya sabi ni Peter, gawin mo ang bagay na yun, yung verse 5 hanggang 7. Kung ito'y dumarami, may saysay ang pagkakilala sa iyo. Kung hindi naman, mistulak ang bulag. Kasi yun ang maliwanag, mga kapatid. Sinabi dito na naliligaw sila tulad ng mga bulag sa kadiliman. Dahil hindi nila nakikita ang tamang daan na pinakita sa atin ng liwanag ng Ebanghelyo. Kasi ang Ebanghelyo, ang kapangyarihan ng Diyos, si Kristo, Ebanghelyo, siya po yung nagbigay ng buhay sa atin. Kaya inuulit ko, hindi pwedeng sabihin na wala kang kakayanan. May kakayanan ka, kaya magsikap. Ito rin ay pinapatunayan sa pamamagitan ng kadahilan na ito sapagkat kung walang bunga, pinapakita ni Peter, nakalimutan niya na sa pamamagitan ng pagtubos ni Kristo ay nalinis na mula sa kasalanan. Kaya nga po yung mga kaparaanan ng biyaya, napakalaking blessing yun sa atin kasi pangangalaga yun ng Diyos eh. Imagine si George Muller, 100 times. Ay ako, nakakadalwa pa lang ng buo ng pagbasa. Yung mula Genesis hanggang inaamin ko yun. Ay si George Muller, 100 times. Ang dami nun Isipin mo. At ang maganda sa kanya, hindi lalampas ang araw na wala siyang kagalakan kapag nagbabasa siya. So mga kapatid, ang malabo po ang mata ng pananampalataya, hindi makita ang katotohanan. Ang salitang ginagamit po ng mga oculist para sa physical short-sighted, ako po far-sighted eh. Kaya pag ako ganyan, nababasa ko. Pero pag lumapit po ako, nagbablurred. Kaya ako'y nakakabasa ng malayo. Pero yung pong short-sighted, physical short-sighted, yung ginagamit ng mga oculist, myopia ang tawag po. Ito po isang termino na nagpapahiwatig ng pagyupi ng lente ng mata sa paraang malabo at malabo ang paningin sa malayo. Malabo ang paningin sa malayo. Ngayon, ito po mismo ang salitang Griego na ginamit ng apostol dito nang sabi niya tungkol sa taong ito, hindi siya makakita sa malayo. Sa madaling salita, siya po ay dumaranas ng spiritual na myopia, physical short-sightedness. Ang punto ng Kristiyanong nagpapahayag ng pananampalataya na walang bunga ay bulag na pagpapahayag, mga kapatid. Sabi sa verse 9, sapagkat sino mang wala ng mga bagay na ito ay bulag at nasa malapit lamang nakita na nakalimutan na siya ay nililinis mula sa kanyang dating kasalanan. So mga kapatid, sana makita natin yon. Ang buhay Kristiyano ay pagpapatuloy na paglago. Hanggang hindi po nagaganap ang kaluwalhatian. Ako, ikaw, tayong lahat kung tayo po ay nabiyayaan ng kaligtasan. Ang lagi kong ginagamit na termino, i-treasure natin. Kasi mapalad po tayo sa libu-libong tao dito sa mundo na hindi natin kayang bilangin. Pero isa ka na nandito na nabiyayaan ng buhay at kabanalan at hindi natin kayang pagtrabahuhan yon. Kahit pa mapudpud ang tuhod mo, ipamigay mo man ang lahat ng iyong yaman, hindi mo makukuha ang pabor ng Diyos. Makukuha mo lang ang pabor ng Diyos sa pamagitan ni Kristo. Siya po ang Ebanghelyo na nagbigay ng buhay sa iyo. At sa mga bisita na nandito, kung meron akong kinakausap na wala sa Panginoon, hindi pa niya nararanasan ang personal na relasyon sa Diyos, hinahamon ka ng Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ay ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Sampalatayanan mo yon. Magsisi ka sa kasalanan.
para yung ating pinag-uusapan, kung hindi ka pa mananampalataya, maintindihan mo. At sa mga mananampalataya, maintindihan mo ito kasi binigyan ka ng buhay. Pero sana mahamon tayo na magpursigi tayo. Bilang mga Kristiyano, yes, maraming problema. Maraming humahadlang, pero hindi dapat maigupo ka ng mga bagay na yon. Kundi mas lalo mong pagigihin habang ikaw ay may lakas pa. Magamit ang buhay mo sa kanyang kaluwalhatian. Sa ating pong pagtatapos, mga kapatid, ginagawa ba natin ang mga bagay na ito? It's about time. I-evaluate natin ang ating sarili. Personal na evaluation. Ikaw at sa harapan ng Diyos. Nakikita tayo ng Diyos. Walang nalilihim sa Diyos. Batid ng Diyos ang ating mga puso kung ano naman ang ating puso. Siyasatin natin ang ating mga puso na baka tayo ay nagtitiwala sa ating sarili at sa mga lugar kung saan tayo nagtitiwala sa Diyos, hindi tayo nagtitiwala sa Diyos. It's about time magsisi at isuko sa kanyang ating buhay. Sabi po ni Jerry Bridges, The Pursuit of Holiness, page 145, ang pananampalataya at kabanalan ay hindi mapaghihiwalay. Ang pagsunod sa mga utos ng Diyos ay kadalasang kinabibilangan ng paniniwala sa mga pangako ng Diyos. Kaya tama si Peter. May bunga tayo ng kabutihan sa loob na. Kasi binago na tayo ng Diyos. Pero kailangan sumagana tayo sa kaalaman para yung binanggit natin mas lalo mag-manifest sa atin. So, kung sisiyasatin natin ang ating buhay ngayon at ang tiyak na ministeryo kung saan tayo involved, nalalaman ba natin na ang ating gawain ay nagbubunga sa kaharian ng Diyos? Napakalaking oportunidad na ikaw ay dati na sa kadiliman na sinabi ni Pablo sa taga Colosas 1:13, kung di ako nagkakamali, mula sa kadiliman, inilipat tayo sa kaharian ni Kristo. Kung ikaw ay mananampalataya, nasa kaharian ka na ni Kristo. Gamitin ang buhay mo sa kanyang kaharian. Huwag mong sayangin. Napakahalaga nun. Manalangin tayo sa Panginoon na bigyan tayo ng pagkakataon. Magtiyaga tayo. Magsikap tayo sa buhay pananampalataya. Gaya na sinabi ko, kung wala ka pa sa Panginoon, ito na yung pagkakataon. Ito na yung time. Dumulog ka sa Panginoon. Hingin mo ang kanyang awa. Kasi ang usapin dito, buhay. Ang issue dito, kaligtasan ng ating kaluluwa. Kung hindi mo makikilala si Kristo, alam natin ang kaluluwa ay madumi dahil sa kasalanan. Si Kristo lang ang may kayang maglinis niyan. Kaya china-challenge kita, kung meron akong kinakausap dito na wala pa sa Panginoon, dumulog ka sa Kanya. Lumapit ka, Ama, kahabagan mo po ako. Nawa po, ilapit mo ako kay Kristo. Kahabagan mo ako. Maligtas ako. Huwag masayang ang buhay ko dito sa mundo. So mga kapatid, tayo mananampalataya. Nadadagdagan tayo ng mga taon. Humihina ang ating mga katawan. Nagkakaroon na ng mga pananakit sa mga kasukasuan na hindi na makaakyat ng maayos sa mga hagdanan. Tayong mga senyor, kasama na ako sa senyor, pero samantalahin natin ang pagkakataon na makapaglingkod tayo sa Diyos. Magamit ang ating buhay. Magamit ang ating buhay sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang buhay mo, buhay ko, gamitin sa pag-iibanghelyo. Lahat ng pagkakataon, samantalahin natin yon. Hindi natin alam kung nasaan ang mga tao ng Diyos. Pero ikaw, ako, magamit tayo. Mananampalataya tayo. Huwag natin sayangin ang buhay. Tayo po ay manalangin. Sa Kanya po ang kapurihan.
Ama, salamat po sa magandang umagang ito na pinagkaloob niyo sa amin. Lubos po ang aming pasasalamat dahil ito po ay pagpapatunay na ang inumpisahang mabuting gawa niyo sa amin, ngayon pa lang pinapatunayan ninyo na talagang tatapusin ninyo hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Napakaraming biyaya na pinagkakalob niyo sa amin. Sa aming panahon, napakalaya naming magbasa ng Biblia. Sa aming panahon, napakaraming source para kami ay lumago sa pananampalataya. Sa mga lokal na iglesia, may mga pagtitipon, may pagsasama-sama ng mga mananampalataya sapagkat iyon ang inyong kalooban na bawat tinawag ninyo mula sa kadiliman ay inilalagay nyo sa puok ng mga banal upang magpalakasan, magbahagi na ng mga kabutihan mo, Panginoon. Sa tuwing araw ng linggo, mas lalo naming ikagalak dahil ito ay inyong itinalaga para sa aming kabutihan. Napakaraming biyaya na binigay mo sa amin. Pahalagahan po namin ito. At sa mga bisita naming nandito, patuloy niyo pong katagpuin ang kanilang malaking problema sa inyong harapan. Hindi ang mga material na bagay ang problema nila. Hindi ang kanilang mga karanasan sa buhay ang problema nila. Ang problema nila ay yung pagiging makasalanan sa inyong harapan. Kaya katagpuin niyo po sila, Ama. Hanguin niyo po sila sa lusak ng kadiliman tungo sa liwanag ng buhay na Diyos sa pamagitan ni Kristo. Pagpalain niyo po ang lahat na nandito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.